all of these basic needs provided by God is never intended to make us happy. It is all only intended to make us survive and exist. Maliwanag po ba yun? Ngayon, saan tayo magiging masaya ngayon? Ano mga bagay na magpapasaya sa atin? Kung mapapansin po ninyo rito, sa unang pakikibig nila, kung naalala nyo, during the time of AI, na nilusot nila ang AI, sabi ng Panginoon sa kanila, wala munang kukuha. Pero ganun pa man, eto po, nagkaroon tayo ng problema dito. Sino naging problema natin dito? Si AI. Kumuha siya ng isang pirasong damit na maganda, dito mga pila at ibang mga mamahaling alahas. Now, God is teaching the people of Israel the way to live. In as much as sa ating panahon, tinuturuan din tayo ng Panginoon tamang paraan ng pamumuhay. Sa una, sinabi ng Panginoon, huwag mo na kayong kumuha. Pero pagdating sa Jericho, pagdating sa mga sumunod na mga limaan nila, sabi ng Diyos sa kanila, o sige, lahat ng mga loot dyan, pwede na kayo kumuha. Kumuha na kayo. Why? Bakit? Kasi po, alam niyo, sa buhay natin, pabuuan nito, nais ng Diyos na tayo maging dependent sa Kanya. Sapagkat hindi lilito ang pagka-Diyos niya kung kapantay lang natin siya. Hindi lilito ang pagka-Diyos niya tayo po ay hindi nagtitiwala at nakadepende sa Kanya. So doon sa ating basic need, God commanded us to be provided. Magkaroon tayo just to exist, survive. Paano ito? Anything that is extra, anything that is beyond that, pwede pa rin ibigay ng Diyos. At in fact, gusto niyang ibigay sa atin. Kaya lang, dapat paliwanag sa atin na itong lahat ng mga bagay nito na extra na binigay sa atin, again, hindi pa rin para tayo maging masaya. Kasi ang Diyos nagbibigay kapag tayo ay nagbibigay din. Ang Diyos nagbibigay ng extra kapag yung binibigay na sa atin, pinapadaloy din natin. Okay? Ulitin ko. Kapag binigay na ng Panginoon ng basic need mo, yung at bibigyan ka niya ng extra, the only reason na bibigyan ka niya ng extra ay dahil gagamitin mo ito para sa Kanya. Liliwanayin ko, ano po? Halimbawa, simple na lang. Dati-dati, ikaw ay binabible study. Ngayon, lumago ka sa Panginoon, lumaki ka sa pananampalataya, nagkaroon ka ng desire na ang ibang mga kaibigan mo na hindi nakakilala sa Diyos, makakilala sa Panginoon. Ang mga kapitbahay mo na hindi pa nakakilala sa Panginoon, ay makilala din nila ng Panginoon. Kaya lang, ang budget mo, tamang-tama lang para doon sa basic need ninyo. Tanong, makakagalaw ka ba ng extra trabaho, extra activity, kung ang inyong budget ay para sa basic na? Of course not. Ngayon, dito papasok ang pananampalataya. Kahit wala kang budget, pupuntahan mo ngayon ng kaibigan mo. Gagamitin mo yung budget mo para sa basic need. Kasi, tama-tama lang eh. Isa nga, ang tingin natin parang kulang, pero hindi, tama-tama lang yan. Kaya lang makatingin natin kulang dahil ginagamit natin yung para sa basic need doon sa mga bagay na hindi naman kailangan. Kaya nagkukulang. Pero ngayon, ito, tama-tama lang. Kung meron kang 4,000, halimbawa, 5,000, pwede para sa makaraos ka lang sa isang buwan yun. Ngayon, nagkaroon ka ng burden, gusto mo maglingkod sa Diyos. Sa paglilingkod mo sa Panginoon, nagkaroon ng cost yan. Mamamasahe ka, namumumuhunan ka, at siyempre, sa ayot sa gusto mo, pag nag-alaga ka ng kaluluwa, hindi lang panahon ang ibibigay at lakas dyan, kundi pati pera. Ngayon, maglalabas ka ng pera mo mula sa basic need mo. E di magkukulang ngayon ito. Ang gagawin ng Panginoon, tatakpan niya yung basic need mo. Ano yan eh? Pangako na yan. At bibigyan ka ngayon ng extra ng Panginoon para doon sa paglilingkod mo. Kaya tayo nagkakaroon ng karagdagang pera. Hindi dahil para bigyan tayo ng konselo, kundi para magpaglingkod tayo.
At nauuna yung pagkilos, yung paglilingkod, bago yung pagbibigay ng pera. Yung mga nagsasabi na, Pastor, ay Panginoon, bigyan mo lang ako ng 1,000,000, maglilingkod ako dito, gagawin ko to. Ay, hindi magkakaroon ng 1,000,000 yun. Sigurista yun. Walang pananampalataya yun. Sa paraan ng Panginoon, trabahuhin mo muna. Trabahuhin mo muna. At hindi naman kailangan 1,000,000 na budget na kailangan mo dyan. Unti-unti lang. Maaaring gagastos ng 100. Maya-maya, makita mo bakit meron pa isang extra na 100 na binigyan ng Panginoon. Kasi, pinuprovide ng Diyos yung basic need mo. And then, bibigyan ka niya ng extra para sa paglilingkod mo. At ito ang prinsipyo ng gawain ng Panginoon. The more you labor in the ministry, the more God provides. Kaya nga, ang Panginoon, dahil tapat siya, nagpo-provide siya beyond our basic need. Base doon sa, in proportion, doon sa gastos mo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya anong nangyayari, bigla-bigla, nagkaroon ka ng mga blessing, nagkaroon ka ng mga karagdagan. Minsan, kung ikaw lang magtatrabaho na, hindi mo maabot eh. Pero, iba ang paraan ng Diyos eh. Sa paglilingkod mo, magugulat ka na lang, bakit merong dagdag na pera na binigay ang Diyos sa'yo. Dahil, kinikilala ng Panginoon, hindi lang yung basic need mo, kundi yung paglilingkod mo na magiging extra ngayon, na meron kang extra expenses dito. And the Lord provides more than just your basic need. Ako po nung nagsimula dito, sino ba mga, sino pinakamatanda? Wala na kasi mga nauna sa atin dito. Bago pa kayo, bago pa yung mga nandito ngayon. Panahon pa bago pa si Brother Rudy. Nagsimula kami dito, isang pamilya, isang Bible study. Doon sa may kanto ng kina Sister Mary, yung pamilya niya. Tapos sa baby, dito sa may kapilang tulo. 3. After 3 families, nagsimula ang service. Hindi pa dito, doon sa may sulong pa po. After that, doon na nagdatingan ng iba na nandito ngayon. Pero during that time, ako po nagtatrabaho. 4 ang trabaho ko, sipin nyo. 4 ang trabaho ko. Ako ang industrial engineer ng Clark ng base. Nagtuturo ako pagkatapos ng trabaho. Part-time job sa Angeles. Pag weekend ay meron pa ang mga extra job. Alam niyo ginagawa ko, naglilinis ako ng bahay ng mga Amerikano. Extra job yun eh. Kasi meron akong kaibigan na Air Force, binibigyan niya ako ng mga bahay na lilinisin ko. Tapos, meron pa akong mga part-time. So, ito, ang dahilan, bakit ginagawa ko to? Kasi nga, malaki pamilya ko. Isipin mo, 6 ang anak ko. Nag-aaral pa lahat nun. At ang isip ko, ganun din. Katulad ng hindi pa ako Kristiyano nun. Katulad din ng mga hindi mananampalataya, akala ko, nasa pagkita ng pera, ang buhay ng tao at ng pamilya. Eh di kung mas marami, mas masaya. Minsan nakakatulog na ako sa jeep dahil sobrang pagod. Lampas na yung jeep, lampas na ako sa bahay ko, tulog pa rin ako sa jeep. Kasi nga, gusto kong mabuhay at gusto kong mabuhay ng sobra dun sa basic need mo. Nangyari, nakakilala kami sa Panginoon, binigyan ako ng burden ng Panginoon na magturo sa Bible study. So, ang ginawa ko ngayon, ginibap ko yung ibang mga trabaho ko. Ginibap ko yung 3. Ang naiwan na lang yung regular na pang-araw. Hindi ko naisip kung paano ngayon, wala na akong extra, yung basic need na lang. Nag-ibabaw sa akin yung, teka, mas mahalaga yung kaluluwa ko, mas mahalaga na dapat makarinig ko ng salita ng Diyos. Dahil kung mabubuhay ko na marangya dito, tapos pupunta lang sa impyerno, ano magiging sa isa. So, maring ito'y hindi ko maintindihan na yun, hindi ko niisip na it's an act of faith. Basta ang alam ko lang, may burden ako sa aming puso. Nawala ang aking mga trabaho, pero nadagdagan na aking Bible studies. Alam niyo, ginawa ng Panginoon.
Siyempre, yung mga expenses ko, hindi nabawasan. Yung trabaho lang ang tinanggal ko, pero yung expenses, hindi naman natanggal. Alam po niyo ginawa ng Panginoon? Nagkaroon ako ng biglang isang promotion sa trabaho ko sa base. At yung promotion na yun, tinakpan ng lahat ng mga income ko sa 3 trabaho na binitiwan ko. At higit pa. Bakit? Kasi hindi na basic lang ang problema ko ngayon. Ang problema ko ngayon, pag pumunta ako sa isang bahay, minsan nga wala pa sasakyan niya. Jeep ka lang. Pero everyday yun. Everyday. So gagastos ka pa rin. Binigyan kami ng Panginoon na extra para doon. So yung aking budget sa pamilya na dati ganito lang, lumuho ngayon. Bakit? Dahil pa sa pagsisikap ko? Hindi. Dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, ang tanong, dahil ba lumaki ang income ko, masaya na ako? Hindi pa rin. Kasi yung mga additional na binigyan ng Diyos para sa paglilingkod, hindi naman yun intended to make me happy. Bakit? Kasi ang intention nun, ang budget na yun, para doon sa mga extra expenses. Pero, natutunan ko na during that time, na ang kasiyahan sa buhay, ay yung Panginoon mismo. Yung presensya niya sa ating mga puso. Kaya minsan, kahit nakabarong kami ito kasama ko na sila Brother Rudy, sila Pastor Manson, may mga matatanda. Nakasakay lang kami sa jeep, nakasabit lang kami, nakabarong kami. Nakasabit lang. Pupunta kami bandang Bamban, kina Sister Baby noon. Yung Sister Baby. Yun ang pinakamalayo Tapon Hindi kailangan ng sagit, sabit lang kami, nakabarang kami Pero kung isipin mo, kung pag-uusapan ng disenteng buhay, hindi disente yun. Kasi ang tingin natin sa disente, yung nakakotse, yung maganda ang bilis, at ang mukhang supervisor. Pero, yung sitwasyon na yun, na bahagi ng paglilingkod, kasi wala namang sasakyan. Kahit na nakasabit lang, pupunta kami sa isang bahay, magmamamasay, magbabible study. Kung titignan mo, hindi masaya yun. Pero bakit kami nakaraos, bakit namin ginawa? Kasi sa kabila ng mga ganong sitwasyon, ang nagbibigay kasiyahan sa amin ay yung ang Panginoon na nasa loob mo, na nagbibigay ng comfort sa iyo, na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan sa resulta ng mga trabaho. Huwag kasing pag dumating ka sa isang bahay, magpapayat ng alida, nakita mo, pinagpala sila ng Diyos. Naging maayos ang buhay nila. Higit ang kasiyahan mo dahil nakita mo kung paano ang pagkilos ng Diyos. Kaya ang kasiyahan natin, wala sa basic, wala din sa extra. Kung ang extra natin ay galing doon sa dagdag na activity natin ng paglilingkod sa Panginoon, hindi pa rin yun ang nagpapasaya sa atin. Dahil kung yun ang magpapasaya sa atin, yung mga gawain ngayon, pag wala na yung mga gawain ngayon, malungkot ka na. At yun din ang maling konsepto ng maraming mga iglesia, kaya nag-aaway sila at nag-aagawan ng mga gawain at sinisigap na maging malaki ang gawain dahil yun ang nagiging acting nila, magiging magpapasaya sa kanila at nagiging pride nila. Pero alam nyo, sa katagalan ng paglilingkod sa Diyos, eventually you would realize that the only source of contentment and happiness and joy sa iyong buhay ay wala iba kundi yung Panginoon na nasa iyo, na hindi nawawala sa iyo, and ay available anytime. Malungkot ka, masaya ka, andun yung pananalangin at pagpapasalamat sa Kanya. Ang Panginoon na nagsabi sa iyo na I will never leave you nor forsake you. Amen. Naalugan, ang isang manampalataya, meron siyang perpetual joy o yung tuloy-tuloy na kasiyahan kung alam lang niya na ang nagpapasaya sa Kanya ay hindi yung mga bagay na nakakuha niya mula sa labas, kundi ang Panginoon mismo na nananahan sa Kanya. Dumating ang mga SM, ang mga mall, ang mga fast food. Alam niyo kung bakit malalakas yan? Kasi ang tao naghahanap ng kasiyahan. At akala niya, sa mga ganitong bagay, ay magiging masaya tayo. Pag pumunta ka doon, hindi pwedeng titingin ka lang. Kailangan gagastos ka. So, kailangan mo ng pera. Di ba? Wala namang
window shopping sa McDo. Sa mall lang ito. Pag pumunta ka ng McDo, una, gusto natin ng McDo kasi sanay tayo sa